Sige, narito ang kwento ni Elena, na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, na may mga pangalan at detalye na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino, at patuloy ang naratibo kung saan ito natapos sa naunang tugon, na isinasaalang-alang ang kabuuang haba ng teksto. Ang aking sariling bahay sa Dalampasigan, ikalawang bahagi. Kinabukasan, tinawagan ko ang nangungupahan sa aking bahay sa Dalampasigan, isang matandang Ginoo na nagngangalang Mang Tonyo, na 3 taon nang nagrerenta ng ari-arian. Laging nasa oras siya magbayad at hindi kailanman nagdulot ng anumang problema. Tinanong ko siya kung may dumalaw ba sa kanya kamakailan, kung may nagtanong tungkol sa kasunduan sa pag-upa. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan sa kabilang linya. Binibining Elena, ayaw ko sanang mag-alala ka, pero mga 1 linggo na ang nakalipas, may dumating na binata, sabi niya anak mo raw. Sinabi niya sa akin na may sakit ka at siya ang mamamahala sa ari-arian. Humingi siya ng kopya ng kontrata at ng mga resibo ng bayad. Pakiramdam ko ay umikot ang silid. Nagpunta si James para kausapin ang nangungupahan ko. Nagsinungaling siya kay Mang Tonyo. Sinabi niya na may sakit ako, na siya ang kumokontrol. Binigay mo ba sa kanya ang mga dokumento? Tanong ko. Bumuntong hininga si Mang Tonyo. Binigyan ko siya ng kopya ng kontrata. Pero hindi ang mga resibo. May kakaiba kasi akong naramdaman. Kaya hindi ko pa sinasabi sa iyo hanggang ngayon. Gusto ko sanang kausapin ka muna. Pinagsalamatan ko siya sa kanyang katapatan. Hiniling ko sa kanya na huwag makipag-usap kay James muli na walang pahintulot ko, at kung bumalik siya, tawagan agad ako. Nangako si Mang Tonyo na gagawin niya iyon, na iginagalang niya ang aming kasunduan at susundin lamang ang aking mga utos. Nang ibaba ko ang telepono, umupo ako sa katahimikan. Ang aking anak ay hindi lang nagpaplano na kunin ang aking bahay. Nagpapatupad na siya ng mga konkretong hakbang. Ipinapakilala na niya ang sarili niya bilang bagong may-ari. Nagpapanggap na siya para makuha ang gusto niya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng text mula sa asawa ni James. Isang mahabang mensahe na puno ng matatamis na salita na tila ganap na peke. Mahal kong biyenan, alam kong nakakalito ang lahat ng ito. Gusto lang namin kayong tulungan. Alam naming komplikado ang pamamahala ng mga ari-arian sa inyong edad. Naisip namin ni James na kami na lang ang bahala sa lahat para sa inyo. Sa ganoong paraan, makakapagpahinga kayo ng walang alalahanin. Ang bahay sa Dalampasigan ay maaaring maging sakit ng ulo sa mga nangungupahan at pagpapanatili. Maaari kaming manirahan doon at hindi nyo na kailangang asikasuhin ang anuman. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat pangungusap ay dinisenyo upang iparamdam sa akin na ako ay walang kakayahan, matanda, walang silbi, para bang imposibleng pamahalaan ang isang ari-arian para sa akin. Para bang hindi ko ginugol ang nakaraang 18 taon sa pamamahala nito ng perpekto ng mag-isa. Hindi ako sumagot. Ibinalik ko ang telepono at nagsimulang maglakad sa bahay. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Kailangan kong maunawaan kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Kinabukasan, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Nagpunta ako sa bahay ni James nang hindi tumatawag muna. Nagring ako ng doorbell at naghintay. Binuksan ng kanyang asawa ang pinto na may ekspresyon ng pagtataka na hindi niya maitago. Elena, anong sorpresa? Wala si James dito. Alam ko. Kinausap ko lang kayo. Tumayo siya sa pintuan na parang ayaw niya akong papasukin. Ngunit sa wakas, lumayo siya. Sinundan ko siya sa sala, isang silid na pinalamutya ng mamahaling kasangkapan, ng mga pinta na tiyak na nagkakahalaga ng malaking halaga, ng lahat ng kayang bilhin ng pera. Umupo ako ng hindi inaanyayahan. Nanatili siyang nakatayo, halatang hindi komportable. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Tungkol sa bahay ko. Tungkol sa mga susi na hiningi sa akin ni James, tungkol sa appraisal na ipina-order ng walang pahintulot ko. Nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang maskara ng kabaitan sa loob ng 1 segundo. May nakita ko sa kanyang mga mata na nagkumpirma ng lahat ng kailangan kong malaman. Hindi siya inosente dito.
Hindi siya minamanipula ni James. Bahagi siya ng plano. Baka nga siya pa ang utak sa likod ng lahat. Elena, hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto lang tumulong ni James. Alam nating lahat na hindi ka mabubuhay ng habang buhay. Mas mabuting ayusin ang mga bagay ngayon kaysa iwanan ang lahat sa gulo mamaya. Hindi mabubuhay ng habang buhay. Para bang nagbigay iyon sa kanya ng karapatang kunin ang akin habang humihinga pa ako. Hindi magulo ang bahay ko. Maayos ang lahat ng ari-arian ko at hindi ko kailangan ng tulong mula sa sinuman. Nagkrus siya ng mga braso. Anak mo si James. May karapatan siyang malaman kung ano ang mamanahin niya. May karapatan siyang planuhin ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang kinabukasan, hindi akin. Kanya. Para bang walang halaga ang aking kasalukuyan, para bang ako ay isang hadlang lang sa pagitan nila at ng perang inaasahan nilang matanggap. Tumayo ako mula sa sofa. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Hindi makamana ang anak ko ng anuman kung magdesisyon akong ibigay ang lahat bago ako mamatay. At iyan mismo ang gagawin ko kung patuloy kayong magpipilit sa akin. Isang kasinungalingan iyon. Hindi ako magbibigay ng anuman. Ngunit gusto kong makita ang kanyang reaksyon. At nakita ko iyon. Sumilay ang takot sa kanyang mukha tulad ng kidlat. Hindi mo magagawa iyan. Ang perang iyan ay pag-aari ng pamilya. Para iyan sa inyong magiging apo. Mga apo na wala pa nga. Mga apo na ginagamit nila bilang dahilan upang bigyang katwiran ang kanilang kasakiman. Magagawa ko ang anumang gusto ko sa kung ano ang akin, at kung pupunta kayo ulit sa bangko o kakausapin ang nangungupahan ko o mag-o-order ng appraisal ng walang pahintulot ko, sisiguraduhin kong hindi kayo makakatanggap ng kahit isang sentimo. Lumabas ako sa bahay na iyon na nanginginig ang aking mga binti, ngunit malinaw ang aking isip. Ngayon alam ko na kung ano ang aking ipinaglalaban. Hindi lang ang kawalang utang na loob ng isang anak. Ito ay isang kalkuladong plano, isang diskarte upang kunin ang lahat mula sa akin habang ako ay buhay pa, at hindi ko iyon papayagan. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamalungkot sa aking buhay. Ganap nang huminto sa pagtawag si James. Hindi siya bumisita. Hindi niya sinasagot ang aking mga mensahe. Para bang nawala ako sa kanyang buhay. At marahil iyon ang eksaktong intensyon niya, upang iparamdam sa akin na napakapag-iisa, napakapaliwanag, upang sa huli ay sumuko ako sa gusto niya para lang maibalik ang aking anak. Ngunit may nagbago sa akin. Ang pag-uusap na iyon sa kanyang asawa ay nagbukas ng aking mga mata sa paraang hindi ko na maipipikit ang mga ito. Hindi ko na maaaring magpanggap na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko na maaaring sabihin sa aking sarili na nalilito lang si James o mali ang payo. Alam na alam niya ang ginagawa niya at ginagawa niya ito ng may kamalayan. Umupo ako sa aking kusina isang hapon na may notebook at ballpen. Kailangan kong ayusin ang aking mga iniisip. Kailangan kong isulat ang lahat ng nangyari upang makita ito ng malinaw. Nagsimula akong gumawa ng listahan. Ang paghingi ng mga susi ng walang paliwanag. Ang pagbisita sa bangko na nagtatanong tungkol sa aking mga account. Ang appraisal ng bahay na hindi ko hiniling. Ang pag-uusap sa aking nangungupahan na nagpapanggap bilang bagong tagapamahala. Ang mga mensahe ng kanyang asawa na sumusubok na kumbinsihin ako na ako ay walang kakayahang pamahalaan ang sarili kong mga ari-arian. Ang nakatagong banta tungkol sa pag-aayos ng mga bagay bago ako mamatay. Bawat punto sa listahan na iyon ay isang piraso ng ebidensya. Bawat kilos ay nagpakita ng malinaw na pattern. Hindi ako tinutulungan ni James. Sinusubukan niyang kontrolin ang aking buhay at ang aking mga ari-arian habang ako ay naririto pa. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang kanyang mga kilos. Ito ay ang katahimikan. Ito ay ang pag-alam na nagpasya ang aking anak na hindi na ako karapat-dapat sa mga paliwanag, na hindi na ako karapat-dapat sa paggalang, na hindi na ako karapat-dapat na tratuhin bilang isang tao na may mga karapatan at damdamin. Nang gabing iyon, nakakita ako ng isang lumang kahon sa aking aparador, isang kahon na puno ng mga litrato noong bata pa si James.
Nakita ko siyang naglalakad sa kanyang unang mga hakbang, sa kanyang unang araw sa paaralan, sa kanyang pagtatapos. Sa bawat larawan, nandoon ako, laging nandoon, hawak ang kanyang kamay, pinapalakpakan ang kanyang mga tagumpay, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa anong punto ako huminto sa pagiging kanyang ina at naging kanyang kaaway? Isinara ko ang kahon at ibinalik sa kanyang pinaglagyan. Hindi ako maaaring mamuhay sa nakaraan. Hindi ako maaaring kumapit sa larawan ng anak na akala ko ay mayroon ako. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan ng taong naging siya. Kinabukasan, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko. Nagpunta ako upang makipagkita sa isang abogado, hindi dahil gusto kong kasuhan si James, hindi dahil gusto kong parusahan siya, kundi dahil kailangan kong protektahan ang aking sarili. Kailangan kong maunawaan ang aking mga karapatan at tiyakin na walang sinuman ang makakakuha ng akin. Ang abogado ay isang matandang lalaki na nagngangalang Atty. Arturo Reyes. Mayroon siyang maliit ngunit maayos na opisina. Malugod niya akong binati at inalok ng kape. Sinabi ko sa kanya ang lahat, bawat detalye, bawat usapan, bawat dokumento na natagpuan ko. Nakinig siya ng tahimik, paminsan-minsan ay kumukuha ng mga tala. Nang matapos ako magsalita, sumandal si Arturo sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Binibining Elena, labis akong nalulungkot sa nangyayari sa inyo. Sa kasamaang palad, ang mga ganitong uri ng sitwasyon ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng mga tao. Mga anak na hindi makapaghintay na pumanaw ang kanilang mga magulang upang makamana. Nagsisimula silang magpilit magmanipula upang kunin ang kontrol ng maaga. Ang kanyang mga salita ay nakasakit dahil kinumpirma nila ang alam ko na ngunit ayaw kong tanggapin. Ano ang magagawa ko? Kumuha si Arturo ng ilang dokumento at nagsimulang magpaliwanag. Una, kailangan kong tiyakin na lahat ng aking ari-arian ay nakarehistro ng tama. Pangalawa, kailangan kong baguhin ang lahat ng password sa aking mga bank account at tiyakin na walang sinumang may access. Pangatlo, maaari akong gumawa ng malinaw at tiyak na testamento na nagsasaad kung ano ang mangyayari sa aking mga ari-arian kapag ako ay pumanaw. At pang-apat, kung patuloy na guguluhin ako ni James o susubukang kontrolin ang aking mga ari-arian nang walang pahintulot ko, maaari akong magsagawa ng legal na aksyon. Legal na aksyon laban sa sarili kong anak. Lumabas sa aking bibig ang tanong na may sakit na hindi ko maitago. Tiningnan ako ni Arturo ng may pag-unawa. Kung kinakailangan lamang. Kung hindi lang siya titigil sa pagpipilit sa inyo. Ngunit umaasa akong hindi na umabot doon. Minsan, ang pag-alam lamang na ikaw ay legal na protektado ay sapat na para maunawaan ng ibang tao na hindi na sila maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Umalis ako sa opisina na iyon na may hawak na folder na puno ng mga dokumento at isang listahan ng mga bagay na kailangan kong gawin. Ngunit umalis din ako na may iba pa. Umalis ako na may katiyakan na hindi ako nag-iisa, na may mga taong makakatulong sa akin, na hindi ko kailangang harapin ito ng lubos na walang proteksyon. Sa sumunod na mga araw, nagsimula akong mangolekta ng ebidensya. Insave ko ang lahat ng mensahe mula kay James at sa kanyang asawa. Ipinrint ko ang mga email. Ginawa ko ang mga kopya ng appraisal na ipina-order nila. Humingi ako sa bangko ng ulat kung sino ang sumubok na i-access ang aking impormasyon. Nakausap ko si Mang Tonyo at hiniling sa kanya na magsulat ng pahayag tungkol sa pagbisita ni James at sa sinabi nito sa kanya. Bawat dokumento, bawat mensahe, bawat piraso ng ebidensya ay isa pang piraso ng palaisipan. At ang larawan na lumalabas ay nakapanghihilakbot. Nagpakita ito ng isang anak na nagpaplano nito sa loob ng ilang buwan, marahil ay mga taon. Isang anak na nakikita ako bilang pinagmumulan lamang ng pera, bilang isang hadlang na kailangang alisin o kontrolin. Isang hapon, habang inaayos ko ang lahat ng mga papel na ito sa aking mesa, may nag-doorbell. Nagpunta ako upang buksan, inaasahan ang kartero o isang kapitbahay, ngunit si James iyon. Nakatayo siya sa aking pintuan na may seryosong ekspresyon. Sa likod niya ay ang kanyang asawa, nakakrus ang mga braso. Nanay, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang tono ay malamig, otoritarian,
tulad ng isang ama na nakikipag-usap sa isang suwail na bata, hindi tulad ng isang anak na nakikipag-usap sa kanyang ina. Pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala. Mabigat ang katahimikan, hindi komportable. Sa wakas, nagsalita si James. Sinabi sa akin na pumunta ka sa abogado, na gumagawa ka ng testamento, na binabago mo ang iyong mga dokumento, at nakakainis iyon. Ang aking boses ay lumabas ng mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Nagtatanong ako tungkol sa aking mga karapatan. May problema ka ba doon? Sumandal si James. Nakakainis na hindi ka nagtitiwala sa akin. Ano? Akala mo gusto kitang saktan? Anak mo ako, nanay. Gusto ko lang tulungan ka. Kung gayon sabihin mo sa akin, James. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagpunta sa bangko para magtanong tungkol sa aking mga account nang hindi nagsasabi sa akin. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ipina-appraise ang aking bahay nang walang pahintulot ko. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagsinungaling sa nangungupahan ko. Na sinasabing may sakit ako. Nagmatigas ang mukha ni James. Agad na sumabat ang kanyang asawa. Elena, hindi mo maintindihan ang lahat. Sinusubukan lang ni James na ayusin ang mga bagay upang malaman ang sitwasyon ng pamilya. Normal para sa isang anak na gustong malaman ang mga bagay na ito. Normal, para bang ang paniniktik sa aking pananalapi ay isang gawa ng pagmamahal ng isang anak. Ang normal ay ako, habang ako ay buhay at nasa tamang pag-iisip, ay may ganap na kontrol sa kung ano ang akin, at hindi ko kailangan ng sinuman upang ayusin ang anumang para sa akin. Biglang tumayo si James. Alam mo na, nanay. Gawin mo ang gusto mo. Panatilihin mo ang pera mo, panatilihin mo ang mga bahay mo, mabuhay ka mag-isa at malungkot, ngunit huwag kang maghanap sa akin, kapag ikaw ay matanda na at maisakit at walang sinumang mag-aalaga sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Ngunit hindi ko hinayaan na makita niya iyon. Nanatili akong nakaupo, ang aking mga kamay sa aking kandungan, direktang nakatingin sa kanya. Kung ang pag-aalaga sa akin ay nangangahulugang may access sa aking pera, mas gugustuhin kong mag-isa. Umalis si James sa aking bahay, padabog na isinara ang pinto. Binaril ako ng kanyang asawa ng isang huling tingin na puno ng galit bago sumunod sa kanya. Nang umalis sila, umupo ako sa walang laman na sala. Ang tunog ng kanyang mga salita ay umalingaw pa rin sa aking mga tainga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman na gumuho ang mundo. Dahil ngayon ay malinaw na ang lahat. Ngayon ay alam ko na kung sino talaga ang aking anak. At ngayon ay alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi iyon kapayapaan, ngunit hindi rin iyon ang matinding sakit na naramdaman ko sa loob ng ilang linggo. Iyon ay determinasyon, isang malamig, malinaw na katiyakan na kailangan kong kumilos ng matalino, hindi nang may emosyon, hindi nang may galit, kundi nang may estratehiya. Kalmado akong nag-almusal. Nagbihis ako ng maingat at umalis sa bahay na hawak ang aking folder ng mga dokumento. Mayroon akong mental na listahan ng mga lugar na kailangan kong bisitahin, mga taong kailangan kong kausapin, mga hakbang na kailangan kong gawin upang protektahan ang akin. Ang una kong hintuan ay ang bangko. Hiniling ko na makipag-usap sa manager, hindi lang kay Susan sa counter. Kailangan kong tiyakin na ang aking account ay ganap na protektado. Ang manager, isang Ginoo na nagngangalang A.E. Santos, ay tinanggap ako sa kanyang opisina. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng walang drama, ng walang luha, ang mga katotohanan lamang. Sinubukan ng aking anak na i-access ang aking impormasyon. Kailangan ko ng garantiya na walang sinuman, kahit sino pa man, ang makakagawa ng mga transaksyon sa aking account nang walang aking pisikal na presensya at pagkakakilanlan. Seryosong tumango si King Santos. Pinirmahan niya ako ng mga bagong dokumento. Binago niya ang lahat ng security key. Naglagay siya ng mga alerto sa aking account para sa anumang hindi pangkaraniwang aktibidad. Binigyan niya ako ng bagong direktang numero ng telepono na maaari kong tawagan kung may napansin akong kakaiba. Hiniling ko rin sa kanya ang isang kumpletong pahayag para sa huling 5 taon.
Gusto kong suriin ang bawat deposito, bawat withdrawal, bawat transaksyon. Kailangan kong tiyakin na walang ginawa si James nang walang kaalaman ko sa nakaraan. Nang umalis ako sa bangko, pakiramdam ko ay mas ligtas ako. Maliit na hakbang lang iyon, ngunit mahalaga. Protektado ang aking pera. Walang makakakilos dito nang walang pahintulot ko. Ang susunod kong hintuan ay ang tanggapan ng rehistro ng lupa. Kailangan kong kumpirmahin na ang parehong bahay, ang tinitirhan ko at ang nasa dalampasigan, ay nakarehistro lamang sa aking pangalan. Walang co-owner, walang otomatikong benepisyaryo, walang anumang maaaring magbigay kay James ng legal na access bago ako mamatay. Ang clerk na tumulong sa akin ay sinuri ang mga dokumento sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, tiningnan niya ako ng may nakakapanatag na ekspresyon. Maayos ang lahat, binibining Elena. Ang parehong ari-arian ay nakarehistro ng ganap sa iyong pangalan. Walang mga liens, walang natitirang utang, walang ibang pangalan sa mga titulo. Hanggat ikaw ay buhay, ikaw ang nag-iisang may-ari na may kapangyarihang magpasya. Naramdaman ko ang malalim na ginhawa. Ngunit pagkatapos ay nagtanong ako ng isang bagay na nakakaabala sa akin. May iba pa bang humingi ng impormasyon tungkol sa mga ari-arian na ito kamakailan? Sinuri ng clerk ang kanyang sistema. Sumimangot siya. Sa katunayan, 2 linggo na ang nakalipas, may dumating na lalaki na nagtatanong tungkol sa ari-arian sa dalampasigan. Sabi niya anak mo raw. Ipinaliwanag namin na hindi kami maaaring magbigay ng impormasyon nang walang iyong nakasulat na pahintulot. Nagalit siya ng husto. Ngunit hindi siya nagpilit. Isa pang kumpirmasyon. Si James ay naghuhukay, sinusubukang humanap ng anumang paraan upang ma-access ang akin. Maaari ba akong maglagay ng restriksyon? Isang bagay upang maiwasan ang sinumang iba na magtanong tungkol sa aking mga ari-arian. Tumango ang clerk. Pinunan niya ako ng isang form gayon, ang anumang kahilingan para sa impormasyon tungkol sa aking mga ari-arian ay otomatikong tatanggihan at makakatanggap ako ng agarang abiso. Umalis ako sa opisina na iyon na pakiramdam ko ay mas malakas. Bawat hakbang na ginawa ko ay isa pang pader sa pagitan ni James at ng kanyang mga plano. Bawat panukala sa proteksyon ay isang malinaw na mensahe. Hindi magiging madali ang kunin ang aking itinayo. Ang ikatlo kong hintuan ay bumalik sa opisina ni Arturo, ang aking abogado. Sa pagkakataong ito, dinala ko ang lahat ng organisadong dokumento, ang mga nakaprint na mensahe, ang mga pahayag, ang ebidensya ng mga pagtatangka ni James na i-access ang aking impormasyon. Sinuri ni Arturo ang lahat ng maingat. Kumuha siya ng mga tala. Nagtawag siya ng ilang beses. Sa wakas, tiningnan niya ako ng may seryosong ekspresyon. Binibining Elena, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ang ginagawa ng inyong anak ay maaaring technically ay ituring na harassment at financial elder abuse. Kung magpapatuloy o lalala ito, may legal kayong batayan upang gumawa ng mas matitinding hakbang. Mga hakbang na tulad ng ano? Isang restraining order, isang formal na reklamo. Maaari mo pa nga siyang alisan ng mana ng lubusan kung nais mo. Ang testamento ay isang pribadong dokumento na maaari mong baguhin anumang oras. Alisan ng mana. Ang salita ay tila napakahirap, napakalinaw, napakasakit. Ayaw kong umabot doon, pero kailangan kong maging handa kung sakaling lumala ang mga bagay. Naintindihan ni Arturo. Tinulungan niya akong gumawa ng bagong testamento, isang napakalinaw at tiyak. Iniwan nito ang aking mga ari-arian na hinati sa aking 2 anak, ngunit may mga probisyon. Kung patuloy na guguluhin ako ni James o susubukang kontrolin ang aking mga ari-arian habang ako ay buhay, ang kanyang bahagi ay mababawasan o ganap na aalisin. Nagdagdag din kami ng isang probisyon na nagsasaad na habang ako ay buhay at may kakayahang mag-isip, walang sinumang makakagawa ng mga desisyon tungkol sa aking mga ari-arian nang walang aking malinaw, nakasulat, at notarized na pahintulot. Pinirmahan ko ang testamento na iyon na nanginginig ngunit determinado ang kamay. Alam kong magagalit si James kung malalaman niya, ngunit alam ko rin na kinakailangan ito. Ito ang aking proteksyon, ang aking siguro laban sa isang taong nagpakita na hindi niya iginagalang ang aking mga karapatan.
Pagkatapos, pinuntahan ko si Mang Tonyo, ang nangungupahan ko sa bahay sa Dalampasigan. Kailangan ko siyang kausapin ng personal, tiyakin na naiintindihan niya ang sitwasyon at hindi na siya maloloko ni James muli. Binati ako ni Mang Tonyo ng kape at tunay na pag-aalala sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang nag-iisang may-ari. Binigyan ko siya ng bago kong direktang numero ng telepono at hiniling sa kanya na tawagan agad ako kung magpakita muli si James o ang kanyang asawa. Binibining Elena, gusto kong malaman ninyo na iginagalang ko ang ating kontrata. Napakabuti ninyong may-ari, laging patas, laging madaling lapitan. Kung babalik ang inyong anak, hindi ko bubuksan ang pinto. At kung magpumilit siya, tatawag ako sa mga otoridad. Napakilos ako ng kanyang katapatan. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil ng pamilya na ito, narito ang isang estranghero na itinuring ako ng mas may paggalang kaysa sa sarili kong anak. Sinamantala ko rin ang pagkakataon upang i-renew ang aming kasunduan sa pag-upa. Pinahaba ko ito ng 3 taon pa at nagdagdag ako ng isang probisyon na nagsasaad na ang kontrata ay hindi maaaring kanselahin o baguhin maliban sa magkasamang kasunduan namin ni Mang Tonyo. Walang iba. Hindi rin maaaring paalisin siya ng miyembro ng aking pamilya nang walang aking pirma. Nang umuwi ako kinagabihan, pisikal akong pagod. Naglakad ako sa buong lungsod. Pumirma ako ng 12 ng dokumento. Nakipag-usap ako sa napakaraming tao, kaya't ang aking boses ay. Ngunit sa isip, pakiramdam ko ay mas gising ako kaysa kailanman. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko ay kontrolado ko ang aking sitwasyon. Hindi ako biktima na naghihintay kay James na magpasya kung ano ang gagawin sa akin. Ako ay isang babaeng aktibong nagpoprotekta sa akin. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang lahat ng mga bagong dokumento sa isang espesyal na folder, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ni James. Mahaba iyon, dramatiko, puno ng mga akusasyon. Hindi ako makapaniwala kung gaano ka ka-selfish, gusto ka lang tulungan ni James, at itinuturing mo siyang kriminal. Sinisira mo ang sarili mong pamilya dahil sa pera. Kapag ikaw ay matanda at nag-iisa, pagsisisihan mo ito. Magmamakaawa ka na may mag-alaga sa iyo. Ngunit sa panahong iyon ay huli na ang lahat. Wala na ang lahat at karapat-dapat ka doon. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Naghintay ako na masaktan. Naghintay ako na makaramdam ng pagkakasala o takot. Ngunit wala akong naramdaman doon. Nakita ko lang ang mga salita bilang kung ano sila. Isa pang pagtatangka sa manipulasyon. Isang nakatagong banta na nagkukunwari bilang pag-aalala. Hindi ako sumagot. Kumuha lang ako ng screenshot at in-save ito sa aking evidence folder. Isa pang dokumento. Higit pang patunay ng aking kinakaharap. Nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa at umupo sa aking sala. Tahimik ang bahay, ganap na nag-iisa. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natakot sa pag-iisa na iyon dahil ito ay isang pag-iisa na pinili ko. Isang pag-iisa na may dignidad, may otonomiya, may kontrol sa sarili kong buhay. Maaaring patuloy na sumubok si James. Maaari siyang patuloy na magpumilit. Maaari siyang patuloy na magpadala ng mga nagbabantang mensahe sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ngunit nakapagtayo ako ng mga pader, legal, pinansyal, dokumentado, mga pader na magpapalayo sa kanya sa akin hanggat hindi ko pinagpapasyahan kung kailan. At ngayon, naprotektado na ang lahat, maaari akong maghintay. Maaari akong manood. Maaari kong makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng aking anak dahil may nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ito. Na hindi susuko si James ng ganoon kadali na mayroon pang darating. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Ang mga sumunod na linggo ay kakaiba. Sa isang banda, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng ilang buwan. Protektado ang aking mga ari-arian, ligtas ang aking mga account, maayos ang aking mga dokumento. Sa kabilang banda, may malalim na kawalan. Hindi tumawag si James. Hindi siya sumulat. Para bang binura niya ang aking pag-ira sa kanyang buhay. Ngunit kahit hindi niya ako hinahanap, nakikita ko siya.
Nakikita ko kung paano siya nabubuhay habang dinadanas ko ang mga kahihinatnan ng pagtatanggol sa aking sarili. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang aking telepono, nag-social media ako. Isang bagay na bihira kong gawin, ngunit nanaig ang kuryosidad ko. Tiningnan ko ang profile ni James, at ang nakita ko ay nakakasuklam. Sunod-sunod na larawan ng isang perpektong buhay. Si James at ang kanyang asawa sa mamahaling restaurant, nagtutuos ng mga baso ng alak na marahil ay mas mahal pa kaysa sa ginagastos ko sa grocery sa isang linggo. Mga biyahe sa dalampasigan, mamahaling hotel, designer clothes, lahat ay ipinapakita ng may pagmamalaki, ng may maliliwanag ng ngiti na tila nagsasabing maganda ang buhay. May isang partikular na masakit na larawan. Ito ay ng kanilang dalawa sa harap ng isang magandang bahay. Hindi iyon ang aking bahay sa dalampasigan, ngunit magkatulad. Ang caption ay nagsasaad, naghahanap ng aming susunod na investment. Mukhang maganda ang kinabukasan. Ang aming susunod na investment, ang aking bahay. Iyon ang kanilang pinaplano. Kaya nila ako pinilit ng husto. Kaya nila sinubukan na kunin ang aking mga susi. Gusto nila ang aking ari-arian para sa kanilang perpektong proyekto sa buhay na ipinaparada nila sa internet. Patuloy akong nag-scroll sa kanyang profile. Nakakita ko ng isang post mula sa isang linggo na ang nakalipas, isang motivational quote na nakasulat sa isang imahe ng paglubog ng araw. Minsan, kailangan mong lumayo sa negatibidad upang makahanap ng kapayapaan. Hindi lahat ay makakaintindi sa iyong landas. At ayos lang iyon. Ang negatibidad. Ako ang negatibidad. Ang ina na nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Ang babaeng nagbenta ng lahat upang bayaran ang kanyang edukasyon. Ako ang balakid na napagdesisyonan niyang layuan upang makahanap ng kapayapaan. Ang mga komento sa ilalim ng post ay mas masahol pa. Mga kaibigan na nagko-congratulate sa kanya sa kanyang maturity, sa kanyang tapang, sa pag-alam kung paano magtakda ng malusog na mga hangganan. Walang sinumang nakakaalam ng katotohanan. Walang sinumang nakakaalam na ang mga malusog na hangganan na iyon ay nangangahulugang pag-iwan sa kanyang ina dahil tumanggi itong ibigay ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang asawa ay patuloy ding nagpo-post ng mga larawan ng kanyang bagong manicure, ng kanyang buhok sa salon, ng mga shopping bag mula sa mamahaling tindahan. At sa gitna ng lahat ng display ng karangyaan, nag-post siya ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Natutong pakawalan ang hindi nakakatulong sa buhay ko. Ang pamilya ay hindi laging ang mga taong kaanak mo sa dugo. Minsan ito ang pinipili mo. Ang sumusuporta sa iyong mga pangarap sa halip na maglagay ng mga balakid. Mga balakid. Ako ay balakid sa kanyang mga pangarap. Dahil sa pagtanggi kong alisan ng karapatan sa akin, naging kontrabida ako sa kanilang kwento. Isinara ko ang epi na nanginginig ang mga kamay. Nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa at umupo sa aking kusina, sinusubukan kong iproseso ang nakita ko. Habang ako ay nagpupuyat, nagtataka kung ano ang mali kong nagawa bilang isang ina, sila ay nagbabakasyon. Habang ako ay umiiyak sa pagkawala ng aking anak, sila ay nagtutoast sa mamahaling restaurant. Habang ako ay legal na nagpoprotekta sa aking sarili mula sa kanilang mga pagtatangka sa pagnanakaw, sila ay nagpapakita sa social media bilang mga biktima ng isang toxic na ina. Ang kawalang katarungan ng lahat ay nakakabingi. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng iba pa. Nagbigay ito sa akin ng galit, isang malamig, kontroladong galit na nagpaalala sa akin kung bakit ko ginawa ang lahat ng mga panukala sa proteksyon, kung bakit hindi ko kayang maging sentimental. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na babae. Hindi kami nag-uusap ng ilang linggo. Nakatira siya sa ibang probinsya, maraming trabaho, at ang aming komunikasyon ay laging paminsan-minsan. Ngunit ang kanyang boses ay tila nag-aalala. Nay, kakausap ko lang si James. Lubos siyang nalungkot. Sabi niya, naging mahirap ka raw kamakailan. Na ayaw mong tanggapin ang kanyang tulong, na gumagawa ka ng kakaibang desisyon sa iyong mga ari-arian. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Nagpunta si James sa kanyang kapatid. Sinusubukan niyang makuha ang kanyang panig upang gawin akong kontrabida sa buong pamilya. Anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari.
At sinabi ko sa kanya ang lahat. Bawat detalye, ang mga hinihingi, ang mga kasinungalingan, ang mga pagtatangka na i-access ang aking mga bank account, ang lihim na appraisal, ang mga pagbisita sa aking nangungupahan na nagpapanggap na bagong may-ari, lahat. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas, nagsalita ang aking anak sa mahinang boses. Nay, wala akong ideya. Sabi lang ni James, gusto mo lang mag-isa, na tinatanggihan mo ang anumang pagtatangka na tumulong. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga susi o sa bangko o sa bahay. Siyempre, hindi niya sinabi. Dahil kung gayon ay kailangan niyang aminin kung ano talaga ang ginagawa niya. Bumuntong hininga ang aking anak. Hindi ko alam ang sasabihin. Kapatid ko siya, pero ikaw ang nanay ko at ang sinasabi mo ay parang napakapangit, talagang nakakabahala. Hindi ko hinihingi na kumampi ka. Kailangan ko lang na malaman mo ang totoo dahil sigurado akong patuloy siyang magkukwento ng kanyang bersyon ng kwento. Nangako siya sa akin na kakausapin niya si James, na susubukan niyang intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit nang ibaba namin ang telepono, hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Naramdaman ko na si James ay nagtatayo ng isang naratibo, isang kwento kung saan siya ang nag-aalalang anak at ako ang mahirap, irasyonal na ina, at ibinabahagi niya ang kwentong iyon sa lahat ng kilala namin. Makalipas ang ilang araw, pinigilan ako ng isang kapitbahay sa kalye, isang matandang babae na laging naging makatuwiran at direkta. Tiningnan niya ako ng may kakaibang ekspresyon, isang bagay sa pagitan ng awa at paghuhusga. Elena, narinig ko na mayroon kang problema kay James. Nakakahiya. Gusto laging ng mga anak ang pinakamabuti para sa atin. Minsan tayo, mga ina, ay hindi lang alam kung kailan oras na upang bitawan ang kontrol. Natigilan ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa aking problema kay James? Ano ang sinabi niya sa kanya? Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ganoon, na hindi iyon tungkol sa kontrol, kundi tungkol sa pagprotekta sa akin. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na nagpasya na siya kung sino ang tama, si James, ang matagumpay, magalang na anak, o ako, ang matanda, matigas ang ulo na ina. Nang gabing iyon, may napagtanto akong nakakapanindig balahibo. Hindi lang ako iniwan ni James. Ginagawa niya akong nakahiwalay. Nagkukwento siya ng isang baluktot na bersyon ng mga katotohanan sa lahat ng kilala namin. Nagtatayo siya ng isang imahe ko bilang isang mahirap, irasyonal, imposibleng tulungan, at naniwala sa kanya ang mga tao dahil bata siya, matagumpay, nakakakumbinsi, at ako ay isang matandang babae lang na sumusubok ipagtanggol ang kanyang katotohanan. Sinuri ko ulit ang kanyang social media. May bago siyang post, isang larawan niya at ng kanyang asawa na magkayakap, nakatingin sa abot tanaw. Ang caption ay nagsasaad, kapag nakatagpo ka ng mga pader, bumuo ka ng mga tulay. Kapag isinara sa iyo ang mga pinto, buksan mo ang mga bintana. Nagpapasalamat sa pamilya na pinili ko at sa kinabukasan na sabay naming itinatayo. Puno ng suporta ang mga komento mula sa mga taong walang alam, ngunit ipinapalagay na si James ay nalalampasan ang ilang marangal na balakid, na siya ay matapang, na ginagawa niya ang tama. At pagkatapos ay nakita ko ang isang komento mula sa isang kilala ko, isang malalayong pinsan. Nagsasaad dito, napakasakit kapag hindi sinusuportahan ng pamilya ang iyong mga pangarap, ngunit lagi kang malakas. Magpatuloy ka. Ang pamilya na hindi sumusuporta sa iyong mga pangarap. Ako, ang ina na nagsakripisyo ng lahat upang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Ngayon ako ang kontrabida na hindi sumusuporta sa kanyang mga pangarap na kunin ang aking bahay. Pinatay ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko na kayang tingnan iyon. Hindi ko na kayang saktan ang sarili ko sa pampublikong imahe na ginagawa ni James, habang ako ay pribadong nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kanyang pagtataksil. Umupo ako sa aking sala sa dilim. Tahimik na tahimik ang bahay. Walang tao. Walang tawag, walang bisita. Nakuha ni James ang eksaktong gusto niya. Ako ay ganap na nag-iisa, nakahiwalay, na ang aking katotohanan ay nakakulong sa mga dokumento na walang ibang nakakakita, habang isinasalaysay niya ang kanyang kasinungalingan sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may nagliwanag sa loob ko.
Isang determinasyon na hindi nanggaling sa sakit, kundi sa kalinawan. Akala ni James ay nanalo na siya. Akala niya na sa pamamagitan ng paghihiwalay sa akin, sa pamamagitan ng pagbuo ng pampublikong naratibong ito, ay natalo niya ako. Akala niya ay susuko rin ako, na magbibigay ako, na ibibigay ko sa kanya ang gusto niya para lang maibalik ang aking dignidad sa lipunan. Ngunit mali siya dahil hindi ko kailangan ng mga tao upang maniwala sa akin, upang malaman ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng panlabas na pagpapatunay upang malaman na ginagawa ko ang tama. At tiyak na hindi ko kailangan ng pag-apruba ng sinuman upang protektahan ang akin. Maaaring patuloy na mag-post si James. Maaari siyang patuloy na magtayo ng kanyang perpektong imahe online. Maaari siyang patuloy na kumbinsihin ang mga tao na ako ang problema, ngunit lahat iyon ay usok. Ito ay isang ilusyon. Ito ay isang harapan na sa kalaunan ay guguho dahil mayroon akong isang bagay na wala siya. Mayroon akong katotohanan at mayroon akong patunay. At kapag dumating ang tamang sandali, kapag ganap ng ipinakita ni James ang kanyang tunay na kulay, handa ako. Handa akong ipakita sa mundo kung sino talaga ang aking anak. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, hindi sa pamamagitan ng drama, kundi sa pamamagitan ng mga dokumento, sa pamamagitan ng ebidensya, sa pamamagitan ng malamig, hindi maikakailang mga katotohanan na walang social media photo ang makakasalungat. Ang sandaling pinakahihintay ko ay dumating isang umaga ng Martes. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Tonyo, ang aking nangungupahan. Frantic ang kanyang boses. Binibining Elena, kakadating lang nila. Ang inyong anak at ang kanyang asawa. Mayroon silang moving truck sa labas. Kinakatok nila ang pinto, hinihingi na papasukin ko sila. Sabi nila binigyan niyo raw sila ng permiso, na may karapatan silang pumasok. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking katawan. Pagkatapos ng ilang linggong katahimikan, pagkatapos ng lahat ng paghihiwalay at mga social media post, sa wakas ay nagpasya si James na kumilos. Nagpasya siya na hindi niya kailangan ang aking permiso, na maaari lang niyang kunin ang gusto niya. Mang Tonyo, huwag mong buksan ang pinto na iyan. Tawagan mo ang pulis kung kinakailangan. Papunta na ako ngayon. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang aking bag na sa loob ang folder na may lahat ng dokumento, ang mga titulo ng ari-arian, ang kasunduan sa pag-upa, ang patunay ng mga pagtatangka ni James na i-access ang aking mga account. Lahat ng naipon ko sa loob ng ilang linggo. Alam kong darating ang sandaling ito at handa ako. Ang biyahe papunta sa bahay sa dalampasigan ay tumagal ng 40 minuto. 40 minuto kung saan ang aking isip ay nagtatrabaho ng mabilis, sinusuri ang bawat hakbang na ginawa ko. Bawat panukalang proteksyon na inilagay ko, tinitiyak sa isip na maayos ang lahat. Nang dumating ako, ang eksena ay eksakto sa aking imahinasyon. Isang malaking moving truck na nakaparada sa harap ng bahay. Dalawang lalaki ang naghihintay sa tabi nito, mukhang naguguluhan, at si James at ang kanyang asawa ay nakatayo sa pinto. Padabog na kumakatok, sumisigaw kay Mang Tonyo na buksan. Kalmado akong bumaba sa taxi. Naglakad ako papunta sa kanila ng mabagal, at sinasadya ang bawat hakbang. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Lumapit lang ako hanggang sa ilang talampakan na lang ang layo. Si James ang unang nakakita sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkadismaya, patungo sa sorpresa at pagkatapos ay sa isang bagay na tila halos nagtatagumpay, na para bang kinumpirma ng aking presensya na sa wakas ay susuko na ako. Nanay, mabuti at nandito ka. Sabihin mo sa lalaking ito na papasukin kami. Nasayang na ang sapat na oras sa drama mo. Tiningnan ako ng kanyang asawa nang may mapagmataas na ngiti na natutunan ko ng makilala ng mabuti. Elena, lumipat na kami ayon sa plano. Ayos na ang lahat. Nasa truck na ang mga kasangkapan. Kailangan lang nating makapasok. Tumayo ako doon, tinitingnan sila, pinag-aaralan ang kanilang mga mukha, ang kumpiyansa sa kanilang pagsasalita, ang katiyakan na sa huli ay susuko ako. Na ang pampublikong palabas na ito ay pipilitin akong ibigay sa kanila ang gusto nila para lang maiwasan ang kahihiyan. Pagkatapos ay ngumiti ako. Isang maliit, tahimik na ngiti na tila nagpagulo sa kanila. Ay, ang aga nyo naman.
Nasa loob na ang nangungupahan. Gusto niyo bang ipakilala ko kayo? Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Tiningnan ako ni James na parang hindi niya naintindihan ang aking mga salita. Kinindat ng kanyang asawa ng ilang beses, pinoproseso ang sinabi ko. Anong bagong nangungupahan? Nay, huwag kang maglaro. Alam mong perpektong-perpekto na lilipat kami dito. Walang laro, James. Ito ang aking ari-arian. Ako ang nagpapasya kung sino ang maninirahan dito. At nagpasya akong i-renew ang kasunduan sa pag-upa kay Ginoong Tonyo Ramos sa loob ng 3 pang taon. Pinirmahan namin ang kasunduan 2 linggo na ang nakalipas. Lahat ay legal. Kinuha ko ang kopya ng kontrata mula sa aking pitaka. Iniabot ko ito kay James. Kinuha niya ito na nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ito ng mabilis, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa papel. Lalong namula ang kanyang mukha. Hindi ito legal. Hindi mo ito magagawa. Ang bahay na ito ay bahagi ng mana ng pamilya. Wala kang karapatan na gumawa ng mga pagbabago nang hindi kumukonsulta sa amin. Akin ang bahay na ito, hindi sa iyo, hindi sa pamilya, akin. At habang ako ay buhay at nasa tamang pag-iisip, ako ang nagpapasya kung ano ang gagawin dito, hindi ko kailangan ng konsultasyon mo tungkol sa anuman. Humakbang ang kanyang asawa patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay wala na ang mapagmataas na ngiti. Ngayon ay nagpakita ito ng dalisay na galit. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ginastos namin sa mga kasangkapan? Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin para kumuha ng truck? May ideya ka ba kung gaano kami pinagtatawanan? Hindi ko problema iyan. Walang nagtanong sa iyo na bumili ng kasangkapan para sa isang bahay na hindi mo pag-aari. Walang nagtanong sa iyo na kumuha ng truck para sa isang paglipat na hindi ko kailanman pinahintulutan. Lumapit si James. Ngayon ay mahina, nagbabanta ang kanyang boses. Nanay, hindi pa tapos ito. Ipaglalaban ko ang kontratang iyan. Patutunayan ko na hindi ka na sa tamang pag-iisip para gumawa ng mga desisyong ito. Maghahanap ako ng hukom na magdedeklara na kailangan mo ng legal na tagapag-alaga. CJ, subukan mo. Mayroon akong kamakailang mga medikal na pagsusuri na nagkukumpirma na ako ay perpektong malusog at nasa tamang pag-iisip. Mayroon akong mga notarized na dokumento. Mayroon akong mga saksi. Mayroon ako ng lahat ng kailangan ko upang patunayan na ang bawat desisyon na ginawa ko ay may kamalayan at legal. Kinuha ko ang iba pang mga papel mula sa aking pitaka. Mga medikal na pagsusuri, notarized na pahayag, certified copies ng lahat ng mahahalagang dokumento. Hinayaan ko silang mahulog isa-isa sa harap niya. Gusto mong dalhin ito sa hukom? Perpekto. May ipapakita din ako sa kanya. Mayroon akong patunay ng iyong mga pagtatangka na i-access ang aking mga bank account nang walang pahintulot. Mayroon akong mga talaan ng iyong mga pagbisita sa tanggapan ng rehistro ng lupa na nagtatanong tungkol sa aking mga ari-arian. Mayroon akong pahayag ni Mang Tonyo tungkol sa kung paano ka nagsinungaling sa kanya. Na sinasabing may sakit ako. Mayroon akong mga screenshot ng mga nagbabantang mensahe ng iyong asawa. Nawala ang kulay ng mukha ni James. Tiningnan niya ang mga dokumento sa sahig na parang mga makamandag na ahas. Mayroon din akong mga kopya ng iyong mga social media post kung saan ka nagkukwento tungkol sa paghahanap ng iyong kapayapaan sa pamamagitan ng paglayo sa negatibidad. Kung saan ka nagkukwento tungkol sa paghahanap ng iyong susunod na investment. Isang hukom ang makakakita na napaka-interesante na habang ako ay inaakusahan mong isang toxic na ina, ikaw ay aktibong sumusubok na nakawin ang aking ari-arian. Sinubukan ng kanyang asawa na sumabat, ngunit itinaas ko ang aking kamay. At ikaw, mayroon ako ng bawat mensahe na ipinadala mo sa akin, bawat nakatagong banta, bawat insulto na nagkukunwari bilang pag-aalala. Lahat ay dokumentado. Lahat ay nakasave. Lahat ay maaaring iharap sa isang hukom kung magpasya kayong dalawa na ituloy ito. Pareho silang tumayo ng tahimik. Ang mga lalaki mula sa moving truck ay pinapanood kami ng hindi komportable, hindi alam ang gagawin. Ilang kapitbahay ang lumabas sa kanilang mga bahay, naakit sa kaguluhan.
James, pakinggan mo ako ng maingat. Ito ang aking bahay. Ang aking ari-arian, ang aking pinagkukunan ng kita. Habang ako ay buhay, wala kang karapatan dito. Wala. At kung patuloy mo akong guguluhin, kung patuloy kang susubok na manipulahin o bantaan ako, hindi lang kita aalisin sa mana ng lubusan. Magsasampa ako ng formal na kaso para sa harassment at financial elder abuse. Ang aking boses ay lumabas ng matatag, malinaw, nang walang bakas ng babaeng umiyak sa kanyang kusina ilang linggo na ang nakalipas. Nang walang bakas ng ina na nagmakaawa na pakinggan, iba na ako ngayon. Isang taong natuto na ang kabaitan ng walang hangganan ay nagiging kahinaan. Na ang pagmamahal ng walang paggalang ay nagiging pagsasamantala. Binuksan ni James ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, ngunit walang lumabas na tunog. Hinawakan siya ng kanyang asawa sa braso, hinihila siya patungo sa kanilang kotse. Hindi pa tapos ito. Tiningnan niya ako ng may dalisay na pagkapuot. Makikita natin kung sino ang matitira na walang anuman sa huli. Sumakay sila sa kanilang kotse. Kinumpas nila ang mga lalaki sa truck na sumunod sa kanila. Mabilis silang umalis na may ingay ng gulong, nag-iiwan ng bakas ng alikabok at pagkadismaya. Nakatayo ako doon, pinapanood silang lumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong matumba. Hindi pa. Hindi sa harap ng mga kapitbahay na pinapanood pa rin. Hindi sa harap ni Mang Tonyo, na ngayon ay binuksan na ang pinto at tinitingnan ako ng maihalo-halong pag-aalala at paghanga. Binibining Elena, ayos ka lang ba? Tumango ako. Hindi pa ako nagtitiwala sa aking boses. Lumabas si Mang Tonyo sa bahay at lumapit sa akin. Napakalakas ng loob ng ginawa ninyo, pero napakahirap din ito. Kailangan ba ninyong umupo? Gusto ba ninyo ng isang basong tubig? Tinanggap ko ang pareho. Pumasok ako sa bahay, sa aking bahay, at umupo sa sofa sa sala. Dinalhan ako ni Mang Tonyo ng tubig at nanatili sa malapit na parang natatakot na baka himatayin ako. Ngunit hindi ako nahimatay. Naghininga lang ako. Naghininga ako ng malalim, pinoproseso ang nangyari. Ang komprontasyon na aking kinatatakutan at pinipili sa parehong pagkakataon. Ang sandali kung kailan sa wakas ay nasabi ko ang lahat ng kailangan kong sabihin, kung kailan sa wakas ay naipakita ko ang lahat ng baraha na hawak ko. Natalo si James. Hindi niya nakuha ang bahay. Hindi niya nakuha ang mga susi. Wala siyang nakuha maliban sa kumpirmasyon na hindi ako ang mahinang babaeng akala niya. Na marunong din akong maglaro ng larong ito. Na kaya ko ring maging malamig at estratehiko kung kinakailangan. Ngunit ang tagumpay ay hindi naramdaman tulad ng akala ko. Walang kagalakan, walang kasiyahan. Mayroon lamang isang malalim, walang laman na kawalan. Ang kawalan ng pag-alam na ang relasyon sa aking anak ay marahil ay nawasak ng tuluyan na walang pagbabalik mula rito. Ang mga araw na sumunod sa komprontasyon ay kakaibang tahimik. Hindi tumawag si James. Hindi siya sumulat. Hindi siya nagpakita. Para bang pagkatapos mawala sa pampublikong labanan na iyon, nagpa siya siyang ganap na umatras. Ngunit alam ko na ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. At tama ako. Isang linggo pagkaraan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na babae. Ang kanyang boses ay tila pagod na dismaya. Tumawag sa akin si James. Lubos siyang nalungkot. Sabi niya, pinahiya mo raw siya sa publiko na itinuring mo siyang kriminal sa harap ng mga kapitbahay at ng mga mover na sinira mo ang kanyang reputasyon. Naramdaman ko ang kirot. Siyempre, nagpunta muli si James sa kanyang kapatid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghahanap ng kakampi. Naghahanap siya ng awa. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit siya naroon na may moving truck sa harap ng ari-arian na hindi kanya? Nagkaroon ng pause. Sinabi niya sa akin na may kasunduan daw kayong dalawa. Na binago mo ang isip mo sa huling minuto para lang masira ang kanyang pangalan. Iyon ang kanyang bersyon. Isang kasunduan na hindi kailanman umiral. Isang mapagkunwaring ina na nagbabago ng isip. Walang tungkol sa mga hinihingi. Walang tungkol sa mga kasinungalingan.
Walang tungkol sa mga pagtatangka na kontrolin ang aking mga ari-arian nang walang pahintulot ko. Anak, hindi kailanman ako nagkaroon ng kasunduan kay James. Hiningi niya ang aking mga susi. Tumanggi ako at nagpatuloy pa rin siya, iniisip na sa huli ay susuko ako. Bumuntong hininga ang aking anak. Nay, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Kapatid ko si James, pero ikaw ang nanay ko at ang sinasabi mo ay napakapangit. Talagang nakakabahala. Hindi ko hinihingi na kumampi ka. Kailangan ko lang na malaman mo ang totoo dahil sigurado akong patuloy siyang magkukwento ng kanyang bersyon ng kwento. Nangako siya sa akin na kakausapin niya si James, na susubukan niyang intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit nang ibaba namin ang telepono, hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Naramdaman ko na si James ay nagtatayo ng isang naratibo, isang kwento kung saan siya ang nag-aalalang anak at ako ang mahirap, irasyonal na ina, at ibinabahagi niya ang kwentong iyon sa lahat ng kilala namin. Makalipas ang ilang araw, pinigilan ako ng isang kapitbahay sa kalye, isang matandang babae na laging naging makatuwiran at direkta. Tiningnan niya ako ng may kakaibang ekspresyon, isang bagay sa pagitan ng awa at paghuhusga. Elena, narinig ko na mayroon kang problema kay James. Nakakahiya. Gusto laging ng mga anak ang pinakamabuti para sa atin. Minsan tayo, mga ina, ay hindi lang alam kung kailan oras na upang bitawan ang kontrol. Natigilan ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa aking problema kay James? Ano ang sinabi niya sa kanya? Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ganoon, na hindi iyon tungkol sa kontrol, kundi tungkol sa pagprotekta sa akin. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na nagpasya na siya kung sino ang tama, si James, ang matagumpay, magalang na anak, o ako, ang matanda, matigas ang ulo na ina. Nang gabing iyon, may napagtanto akong nakakapanindig balahibo. Hindi lang ako iniwan ni James. Ginagawa niya akong nakahiwalay. Nagkukwento siya ng isang baluktot na bersyon ng mga katotohanan sa lahat ng kilala namin. Nagtatayo siya ng isang imahe ko bilang isang mahirap, irasyonal, imposibleng tulungan, at naniwala sa kanya ang mga tao dahil bata siya, matagumpay, nakakakumbinsi, at ako ay isang matandang babae lang na sumusubok ipagtanggol ang kanyang katotohanan. Sinuri ko ulit ang kanyang social media. May bago siyang post, isang larawan niya at ng kanyang asawa na magkayakap, nakatingin sa abot tanaw. Ang caption ay nagsasaad, kapag nakatagpo ka ng mga pader, bumuo ka ng mga tulay. Kapag isinara sa iyo ang mga pinto, buksan mo ang mga bintana. Nagpapasalamat sa pamilya na pinili ko at sa kinabukasan na sabay naming itinatayo. Puno ng suporta ang mga komento mula sa mga taong walang alam, ngunit ipinapalagay na si James ay nalalampasan ang ilang marangal na balakid, na siya ay matapang, na ginagawa niya ang tama. At pagkatapos ay nakita ko ang isang komento mula sa isang kilala ko, isang malalayong pinsan. Nagsasaad dito, napakasakit kapag hindi sinusuportahan ng pamilya ang iyong mga pangarap, ngunit lagi kang malakas. Magpatuloy ka. Ang pamilya na hindi sumusuporta sa iyong mga pangarap. Ako, ang ina na nagsakripisyo ng lahat upang magkaroon siya ng mas magandang buhay. Ngayon ako ang kontrabida na hindi sumusuporta sa kanyang mga pangarap na kunin ang aking bahay. Pinatay ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko na kayang tingnan iyon. Hindi ko na kayang saktan ang sarili ko sa pampublikong imahe na ginagawa ni James, habang ako ay pribadong nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kanyang pagtataksil. Umupo ako sa aking sala sa dilim. Tahimik na tahimik ang bahay. Walang tao. Walang tawag, walang bisita. Nakuha ni James ang eksaktong gusto niya. Ako ay ganap na nag-iisa, nakahiwalay, na ang aking katotohanan ay nakakulong sa mga dokumento na walang ibang nakakakita, habang isinasalaysay niya ang kanyang kasinungalingan sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may nagliwanag sa loob ko. Isang determinasyon na hindi nanggaling sa sakit, kundi sa kalinawan. Akala ni James ay nanalo na siya. Akala niya na sa pamamagitan ng paghihiwalay sa akin, sa pamamagitan ng pagbuo ng pampublikong naratibong ito, ay natalo niya ako. Akala niya ay susuko rin ako, na magbibigay ako, na ibibigay ko sa kanya ang gusto niya para lang maibalik ang aking dignidad sa lipunan.
Ngunit mali siya dahil hindi ko kailangan ng mga tao upang maniwala sa akin, upang malaman ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng panlabas na pagpapatunay upang malaman na ginagawa ko ang tama. At tiyak na hindi ko kailangan ng pag-apruba ng sinuman upang protektahan ang akin. Maaaring patuloy na mag-post si James. Maaari siyang patuloy na magtayo ng kanyang perpektong imahe online. Maaari siyang patuloy na kumbinsihin ang mga tao na ako ang problema, ngunit lahat iyon ay usok. Ito ay isang ilusyon. Ito ay isang harapan na sa kalaunan ay guguho dahil mayroon akong isang bagay na wala siya. Mayroon akong katotohanan at mayroon akong patunay. At kapag dumating ang tamang sandali, kapag ganap nang ipinakita ni James ang kanyang tunay na kulay, handa ako. Handa akong ipakita sa mundo kung sino talaga ang aking anak. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, hindi sa pamamagitan ng drama, kundi sa pamamagitan ng mga dokumento, sa pamamagitan ng ebidensya, sa pamamagitan ng malamig, hindi maikakailang mga katotohanan na walang social media photo ang makakasalungat. Ang sandaling pinakahihintay ko ay dumating isang umaga ng Martes. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Tonyo, ang aking nangungupahan. Frantic ang kanyang boses. Binibining Elena, kakadating lang nila. Ang inyong anak at ang kanyang asawa. Mayroon silang moving truck sa labas. Kinakatok nila ang pinto, hinihingi na papasukin ko sila. Sabi nila binigyan niyo raw sila ng permiso na may karapatan silang pumasok. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking katawan. Pagkatapos ng ilang linggong katahimikan, pagkatapos ng lahat ng paghihiwalay at mga social media post, sa wakas ay nagpasya si James na kumilos. Nagpasya siya na hindi niya kailangan ang aking permiso, na maaari lang niyang kunin ang gusto niya. Mang Tonyo, huwag mong buksan ang pinto na iyan. Tawagan mo ang pulis kung kinakailangan. Papunta na ako ngayon. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang aking bag na sa loob ang folder na may lahat ng dokumento, ang mga titulo ng ari-arian, ang kasunduan sa pag-upa, ang patunay ng mga pagtatangka ni James na i-access ang aking mga account. Lahat ng naipon ko sa loob ng ilang linggo. Alam kong darating ang sandaling ito at handa ako. Ang biyahe papunta sa bahay sa dalampasigan ay tumagal ng 40 minuto. 40 minuto kung saan ang aking isip ay nagtatrabaho ng mabilis, sinusuri ang bawat hakbang na ginawa ko. Bawat panukalang proteksyon na inilagay ko, tinitiyak sa isip na maayos ang lahat. Nang dumating ako, ang eksena ay eksakto sa aking imahinasyon. Isang malaking moving truck na nakaparada sa harap ng bahay. Dalawang lalaki ang naghihintay sa tabi nito, mukhang naguguluhan, at si James at ang kanyang asawa ay nakatayo sa pinto. Padabog na kumakatok, sumisigaw kay Mang Tonyo na buksan. Kalmado akong bumaba sa taxi. Naglakad ako papunta sa kanila ng mabagal, at sinasadya ang bawat hakbang. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Lumapit lang ako hanggang sa ilang talampakan na lang ang layo. Si James ang unang nakakita sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkadismaya, patungo sa sorpresa at pagkatapos ay sa isang bagay na tila halos nagtatagumpay, na para bang kinumpirma ng aking presensya na sa wakas ay susuko na ako. Nanay, mabuti at nandito ka. Sabihin mo sa lalaking ito na papasukin kami. Nasayang na ang sapat na oras sa drama mo. Tiningnan ako ng kanyang asawa nang may mapagmataas na ngiti na natutunan ko ng makilala ng mabuti. Elena, lumipat na kami ayon sa plano. Ayos na ang lahat. Nasa truck na ang mga kasangkapan. Kailailangan lang nating makapasok. Tumayo ako doon, tinitingnan sila, pinag-aaralan ang kanilang mga mukha, ang kumpiyansa sa kanilang pagsasalita, ang katiyakan na sa huli ay susuko ako. Na ang pampublikong palabas na ito ay pipilitin akong ibigay sa kanila ang gusto nila para lang maiwasan ang kahihiyan. Pagkatapos ay ngumiti ako. Isang maliit, tahimik na ngiti na tila nagpagulo sa kanila. Ay, ang aga nyo naman. Nasa loob na ang nangungupahan. Gusto nyo bang ipakilala ko kayo? Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Tiningnan ako ni James na parang hindi niya naintindihan ang aking mga salita. Kinindat ng kanyang asawa ng ilang beses, pinoproseso ang sinabi ko. Anong bagong nangungupahan? Nay, huwag kang maglaro.
Alam mong perpektong-perpekto na lilipat kami dito. Walang laro, James. Ito ang aking ari-arian. Ako ang nagpapasya kung sino ang maninirahan dito, at nagpasya akong i-renew ang kasunduan sa pag-upa kay Ginoong Tonyo Ramos sa loob ng 3 pang taon. Pinirmahan namin ang kasunduan 2 linggo na ang nakalipas. Lahat ay legal. Kinuha ko ang kopya ng kontrata mula sa aking pitaka. Iniabot ko ito kay James. Kinuha niya ito na nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ito ng mabilis, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa papel. Lalong namula ang kanyang mukha. Hindi ito legal. Hindi mo ito magagawa. Ang bahay na ito ay bahagi ng mana ng pamilya. Wala kang karapatan na gumawa ng mga pagbabago nang hindi kumukonsulta sa amin. Akin ang bahay na ito, hindi sa iyo, hindi sa pamilya, akin. At habang ako ay buhay at nasa tamang pag-iisip, ako ang nagpapasya kung ano ang gagawin dito, hindi ko kailangan ng konsultasyon mo tungkol sa anuman. Humakbang ang kanyang asawa patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay wala na ang mapagmataas na ngiti. Ngayon ay nagpakita ito ng dalisay na galit. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ginastos namin sa mga kasangkapan? Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin para kumuha ng truck? May ideya ka ba kung gaano kami pinagtatawanan? Hindi ko problema iyan. Walang nagtanong sa iyo na bumili ng kasangkapan para sa isang bahay na hindi mo pag-aari. Walang nagtanong sa iyo na kumuha ng truck para sa isang paglipat na hindi ko kailanman pinahintulutan. Lumapit si James. Ngayon ay mahina, nagbabanta ang kanyang boses. Nanay, hindi pa tapos ito. Ipaglalaban ko ang kontratang iyan. Patutunayan ko na hindi ka na sa tamang pag-iisip para gumawa ng mga desisyong ito. Maghahanap ako ng hukom na magdedeklara na kailangan mo ng legal na tagapag-alaga. CJ, subukan mo. Mayroon akong kamakailang mga medikal na pagsusuri na nagkukumpirma na ako ay perpektong malusog at nasa tamang pag-iisip. Mayroon akong mga notarized na dokumento. Mayroon akong mga saksi. Mayroon ako ng lahat ng kailangan ko upang patunayan na ang bawat desisyon na ginawa ko ay may kamalayan at legal. Kinuha ko ang iba pang mga papel mula sa aking pitaka. Mga medikal na pagsusuri, notarized na pahayag, certified copies ng lahat ng mahahalagang dokumento. Hinayaan ko silang mahulog isa-isa sa harap niya. Gusto mong dalhin ito sa hukom? Perpekto. May ipapakita din ako sa kanya. Mayroon akong patunay ng iyong mga pagtatangka na i-access ang aking mga bank account nang walang pahintulot. Mayroon akong mga talaan ng iyong mga pagbisita sa tanggapan ng rehistro ng lupa na nagtatanong tungkol sa aking mga ari-arian. Mayroon akong pahayag ni Mang Tonyo tungkol sa kung paano ka nagsinungaling sa kanya. Na sinasabing may sakit ako. Mayroon akong mga screenshot ng mga nagbabantang mensahe ng iyong asawa. Nawala ang kulay ng mukha ni James. Tiningnan niya ang mga dokumento sa sahig na parang mga makamandag na ahas. Mayroon din akong mga kopya ng iyong mga social media post kung saan ka nagkukwento tungkol sa paghahanap ng iyong kapayapaan sa pamamagitan ng paglayo sa negatibidad. Kung saan ka nagkukwento tungkol sa paghahanap ng iyong susunod na investment. Isang hukom ang makakakita na napaka-interesante na habang ako ay inaakusahan mong isang toxic na ina, ikaw ay aktibong sumusubok na nakawin ang aking ari-arian. Sinubukan ng kanyang asawa na sumabat, ngunit itinaas ko ang aking kamay. At ikaw, mayroon ako ng bawat mensahe na ipinadala mo sa akin, bawat nakatagong banta, bawat insulto na nagkukunwari bilang pag-aalala. Lahat ay dokumentado. Lahat ay nakasave. Lahat ay maaaring iharap sa isang hukom kung magpasya kayong dalawa na ituloy ito. Pareho silang tumayo ng tahimik. Ang mga lalaki mula sa moving truck ay pinapanood kami ng hindi komportable, hindi alam ang gagawin. Ilang kapitbahay ang lumabas sa kanilang mga bahay, naakit sa kaguluhan. James, pakinggan mo ako ng maingat. Ito ang aking bahay. Ang aking ari-arian, ang aking pinagkukunan ng kita. Habang ako ay buhay, wala kang karapatan dito. Wala. At kung patuloy mo akong guguluhin, kung patuloy kang susubok na manipulahin o bantaan ako, hindi lang kita aalisin sa mana ng lubusan.
Magsasampa ako ng formal na kaso para sa harassment at financial elder abuse. Ang aking boses ay lumabas ng matatag, malinaw, nang walang bakas ng babaeng umiyak sa kanyang kusina ilang linggo na ang nakalipas. Nang walang bakas ng ina na nagmakaawa na pakinggan, iba na ako ngayon. Isang taong natuto na ang kabaitan ng walang hangganan ay nagiging kahinaan. Na ang pagmamahal ng walang paggalang ay nagiging pagsasamantala. Binuksan ni James ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, ngunit walang lumabas na tunog. Hinawakan siya ng kanyang asawa sa braso, hinihila siya patungo sa kanilang kotse. Hindi pa tapos ito. Tiningnan niya ako ng may dalisay na pagkapuot. Makikita natin kung sino ang matitira na walang anuman sa huli. Sumakay sila sa kanilang kotse. Kinumpas nila ang mga lalaki sa truck na sumunod sa kanila. Mabilis silang umalis na may ingay ng gulong, nag-iiwan ng bakas ng alikabok at pagkadismaya. Nakatayo ako doon, pinapanood silang lumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong matumba. Hindi pa. Hindi sa harap ng mga kapitbahay na pinapanood pa rin. Hindi sa harap ni Mang Tonyo, na ngayon ay binuksan na ang pinto at tinitingnan ako ng maihalo-halong pag-aalala at paghanga. Binibining Elena, ayos ka lang ba? Tumango ako. Hindi pa ako nagtitiwala sa aking boses. Lumabas si Mang Tonyo sa bahay at lumapit sa akin. Napakalakas ng loob ng ginawa ninyo, pero napakahirap din ito. Kailangan ba ninyong umupo? Gusto ba ninyo ng isang basong tubig? Tinanggap ko ang pareho. Pumasok ako sa bahay, sa aking bahay, at umupo sa sofa sa sala. Dinalhan ako ni Mang Tonyo ng tubig at nanatili sa malapit na parang natatakot na baka himatayin ako. Ngunit hindi ako nahimatay. Naghininga lang ako. Naghininga ako ng malalim, pinoproseso ang nangyari. Ang komprontasyon na aking kinatatakutan at pinipili sa parehong pagkakataon. Ang sandali kung kailan sa wakas ay nasabi ko ang lahat ng kailangan kong sabihin, kung kailan sa wakas ay naipakita ko ang lahat ng baraha na hawak ko. Natalo si James. Hindi niya nakuha ang bahay. Hindi niya nakuha ang mga susi. Wala siyang nakuha maliban sa kumpirmasyon na hindi ako ang mahinang babaeng akala niya. Na marunong din akong maglaro ng larong ito. Na kaya ko ring maging malamig at estratehiko kung kinakailangan. Ngunit ang tagumpay ay hindi naramdaman tulad ng akala ko. Walang kagalakan, walang kasiyahan. Mayroon lamang isang malalim, walang laman na kawalan. Ang kawalan ng pag-alam na ang relasyon sa aking anak ay marahil ay nawasak ng tuluyan na walang pagbabalik mula rito. Ang mga araw na sumunod sa komprontasyon ay kakaibang tahimik. Hindi tumawag si James. Hindi siya sumulat. Hindi siya nagpakita. Para bang pagkatapos mawala sa pampublikong labanan na iyon, nagpa siyang ganap na umatras. Ngunit alam ko na ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. At tama ako. Isang linggo pagkaraan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na babae. Ang kanyang boses ay tila pagod na dismaya. Nay, tumawag sa akin si James. Lubos siyang nalungkot. Sabi niya, pinahiya mo raw siya sa publiko na itinuring mo siyang kriminal sa harap ng mga kapitbahay at ng mga mover na sinira mo ang kanyang reputasyon. Naramdaman ko ang kirot. Siyempre, nagpunta muli si James sa kanyang kapatid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghahanap ng kakampi. Naghahanap siya ng awa. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit siya naroon na may moving truck sa harap ng ari-arian na hindi kanya? Nagkaroon ng pause. Sinabi niya sa akin na may kasunduan daw kayong dalawa. Na binago mo ang isip mo sa huling minuto para lang masira ang kanyang pangalan. Iyon ang kanyang bersyon. Isang kasunduan na hindi kailanman umiral. Isang mapagkunwaring ina na nagbabago ng isip. Walang tungkol sa mga hinihingi. Walang tungkol sa mga kasinungalingan. Walang tungkol sa mga pagtatangka na kontrolin ang aking mga ari-arian nang walang pahintulot ko. Anak, hindi kailanman ako nagkaroon ng kasunduan kay James. Hiningi niya ang aking mga susi. Tumanggi ako at nagpatuloy pa rin siya, iniisip na sa huli ay susuko ako. Bumuntong hininga ang aking anak. Nay, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Kapatid ko si James,
Pero ikaw ang nanay ko at ang sinasabi mo ay napakapangit. Talagang nakakabahala. Hindi ko hinihingi na kumampi ka. Kailangan ko lang na malaman mo ang totoo dahil sigurado akong patuloy siyang magkukwento ng kanyang bersyon ng kwento. Nangako siya sa akin na kakausapin niya si James, na susubukan niyang intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit nang ibaba namin ang telepono, hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Naramdaman ko na si James ay nagtatayo ng isang naratibo, isang kwento kung saan siya ang nag-aalalang anak at ako ang mahirap, irasyonal na ina, at ibinabahagi niya ang kwentong iyon sa lahat ng kilala namin. Makalipas ang ilang araw, pinigilan ako ng isang kapitbahay sa kalye, isang matandang babae na laging naging makatuwiran at direkta. Tiningnan niya ako ng may kakaibang ekspresyon, isang bagay sa pagitan ng awa at paghuhusga.